Good day everyone! Today, I will show you kung paano ko ginagawa yung grid method at paano ko gawin yung skin tone. Pero bago yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng H at B? Pero guys, bisag ako wala gid ko kabalo, ga-drawing lang ko pero wala gid ko ya kabalo kung ano ang H, ano ang B. So, nag-research ko guys para mabalaan na to. Pero ngayon guys, alam ko na, kabalo na ko. I know na. Ang ibig pala sabihin ng H ay hard pencils at ang B naman ay black pencils. Kung sa black, ang 6B ang pinaka-dark kumpara sa 5B, 4B at iba pang mas mababa kaysa sa kanya. Kabaliktaran naman ito ang hard pencils, no? Makikita nyo naman siguro kung visual learner kayo. Char. At ngayon, magsimula na tayo. Magsisimula tayo sa skin tone at ang reference natin ngayon ay ako. Yes, ako na day. If beginner ka pa lang, pwede mo tong gawin, itong mga shades na ito, para hindi ka mahirapan magpili ng kung anong klase ng pencil ang gagamitin mo. I-base mo lang sa reference yung shade na gagamitin mo sa skin tone ng drawing mo. Example, yung skin tone ng reference mo ay nababagay sa H. So, piliin mo yung H na pencil. Yan lang. At kung makikita nyo, yung 4B ang ginamit ko sa kilay, 3B naman sa pilik mata, at sa lips ay 2B at HB. Yung HB na shade, hindi ko na ilagay dahil nakalimutan ko. Pero mas madalas ko talaga siyang ginagamit sa kahit anong parte ng mukha dahil siya ay medium hardness and very good talaga siya sa kahit anong skin tone. At yung sa buhok naman ay yung 6B. Ginsimplihan ko lang na guys ang buhok ay hindi na kaya sang energy kung ihimuon pag realistic ang buhok. So ginamo ko lang na siya. Next ay ang grid technique. Tapos yung reference natin dito guys, si SpongeBob. Si SpongeBob lang talaga yung naisipan kong gawing reference. Dinowing ko yan para sa preparation. Tapos yung isang sketch pad, yan yung magiging, natin. Ay hindi, dyan pala tayo magdo-drawing. Tapos, gumamit tayo ng ruler para sukatin yung box ng reference natin. Kasi kung ano yung size ng box, dapat ganun din yung size ng box ng dodrawingan natin. Ngayon, yung mata ni SpongeBob, yung i-drawing natin. Tapos, bilangin natin kung pang ilang box yung mata niya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, vertically, 5th box yung mata niya. Tapos, horizontally naman is 4. 4th box. Pero wait, daw hindi diya mata ni SpongeBob yaw, daw ulo niya sang pato. So, ginhimo ko na lang siya guys nga duwa. Duwa na lang ang mata ni SpongeBob. Kaya daw hindi diya mata ni SpongeBob guys. Tanan! Diba, nakuha ta? Nanamo lang na siya guys kasi simple kung mag-grid technique ka mo. Pero kung hindi mo pa rin naintindihan, baka ito yung klase na tutorial yung para sa'yo. As you can see, may dalawa tayong box. As if yan yung dalawang box kung saan nakadrawing yung mata ni SpongeBob. Gayahin lang natin kung gaano kalaki yung drawing sa isang box, yung reference, tapos ganun din dapat kalaki sa kabila. Tanan! O diba, parehas. That's all guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo ngayon sa tutorial natin.